Minsan napapaisip ako sa buhay ko. Nagkakaroon ako ng pumapop up sa isip ko na tama ba itong pinasok ko na nag-asawa ko ng may mga anak. Feeling ko pag nakakain ako mawawala yung aking depression. Siguro gutom lang to. Wala, na-open ko lang yung aking mga hinanakit sa buhay. Kasi alam mo naman mga kasyupa, pagka nasa ibang bansa ka, wala kang mapagsabihan ng mga problema. Nasasabi mo sa sa madla. Pagka kumakain ako, parang nawawala yung anxiety ko. Napapatanong ako sa isip ko na tama ba pinasok ko? Mali ba yung pinasok ko? Kasi parang minsan, mas marami yung lungkot kaysa saya. Diba? Kasi syempre yung mga taong nanonood sa akin na nasa Pinas na hindi naman OFW or hindi naman nakapangasawa ng foreigner at hindi naman nakatira sa foreigner ay sa ibang bansa. Eh syempre, iniisip nila, inarte ka lang. Hindi kasi nila alam yung words na homesick. Kaya minsan yung asawa ko, parang hindi niya alam kung anong gagawin niya sa akin. Hindi niya alam kung ano yung magpapa-comfort sa akin. Kahit pagkain, hindi makaka-comfort pagka homesick ka eh. Kung alam, guess niyo yung sinasabi ko. Parang wala nakakaintindi sa akin. Parang sarili ko nakakaintindi. Okay, may mag-comment dyan. Eh ikaw, pinasok-pasok mo yan. Hello mga kachupa! Welcome back to my vlog! So for today's video, 11:43 na ng umaga rito. Eh ako lang mag-isa. So kakain ako ng noodles. Tapos meron kaming isda dito sa kahapon yung natira kong daing. Tapos noodles na may sabaw. Para may sabaw naman ako kahit papaano. Kasi gugutom na ako. Nagkape lang ako kaninang umaga. Sabi ko, first time ko na naman magkape. Hindi na ako nagkakape, di ba? Eh, parang hindi kasi ako nagdumi kahapon. So, parang feeling ko, parang ang bigat-bigat ng tiyan ko. Hindi ko nadumi yung mga kinain ko kahapon. So, sabi ko, magkape kaya ako para maidumi ko. Mailabas ko yung mga nakain ko kahapon. So, after kong magkape, nalabas ko naman. Tapos, nag-antay lang ako ng mga magtutuwag kakain ako. Yung asawa ko pumasok, yung mga bata pumasok din sa school. So, actually mga kachupa, yung mga bata rito, hindi ko na sila parang pinaglulutuan ng pagkain. Kasi nga, una sa lahat, da-diet kami. Pero yung mga kinakain ko, puro mga Asian food lang. Kasi alam mo mga kachupa, ang sakit sa feeling, no? Pagka yung nagluto ka with love, di ba? Yung, let's say for example, sinigang, tinola, tapos yung fish na prito. Pagka nagluto ka with love, naglagay ka ng effort na sana magustuhan nila. Tapos, in the end, hindi naman pala nila nagustuhan. Makikita mo, tinatapon yung mga pagkain. Parang nangihinayang ka na nawawalan ka na ng ganang magluto para sa kanila. So, ang nangyari mga kachupa, ang ginawa ko, since hindi naman sila kumakain dito, sabi ko sa asawa ko na wag na lang ako magluto para sa mga bata kasi nanginayang din ako sa mga, hindi naman sa mga kachupa, hindi naman sa tamad akong stepmama, hindi naman sa ganun. Ang inaano ko, nanginayang ako sa pagkain na tinatapon nila kasi ang mamahal ng mga bilihin dito, mga kachupa, lalo na mga Asian food. Dito sa Amerika, sobrang mahal. Makikita mo, tinatapon lang. Kaya sabi ko, nangihinayang ako. Hindi ako nangihinayang sa pagluluto ko, sa paglalagay ko ng effort, sa alam mo, masarap na ulam, ganyan. Hindi ako nangihinayang sa ganun eh. Nangihinayang ako sa pera na yung pagkain, tinatapon. Kasi nakikita ko yung ibang mga tao sa ibang bansa, nagugutom. Tapos, mga tao rito, tinatapon na yung mga pagkain. O sabihin na natin, hindi masarap ang hindi kayo sanay sa mga ganyan. Pero, makita mo, tinatapon na parang nangihinayang ka na. Gets mo yun? Hindi ko ma-explain. Pero masakit sa pakiramdam na tinatapon lang nila, hindi nila kinakain. Maririnig mo pa yung mga words nila na I don't eat like that. Parang, bubwisit. Ay, naku, makachupa. Ayoko na magsalita. Kaya, parang feeling ko pinahahaba talaga ni Lord yung aking pasensya. Kasi, ang liit ng pasensya ko mga kachupa. Totoo lang. Hindi sa parang feeling ko lahat naman tayo may mga ganyang ugali na maliit lang ang pasensya mo sa mga ganyan. Pero pagdating sa pinagpaguran mo, minsan tumitingin ka pa sa mga
na TikTok kung ano bang nilagay na ingredients. Tapos, bukod sa lahat, yung pera, hindi madaling kitain dito. Di ba? Parang, ayun, nung sinabi ko sa asawa ko na hindi na ako masyadong magluluto, kanya-kanya na lang muna tayo. Kung ano lulutuin ko lang for me. Pero kung ano gusto nila, kung gusto nila pritong itlog lang, edi prito na lang sila. Kasi, in that way, pag ginagawa nila yon, parang hindi ako nanghihinayang sa pagkain kasi kinakain nila yung mga niluluto nila since malalaki naman na sila. Sa ganung paraan, walang nasasayang na pagkain, di ba? Sabi ko sa asawa ko na hindi na lang ako magluluto ng mga ganyan. Kung magluluto man ako, para sa akin na lang. Kung gusto mo kumain ng niluto ko, okay lang. Pero kung sasabihan mo kung magluto ko para sa kanila, parang tapos makikita mo tinatapon, hindi naman nila gusto yung mga Filipino food. Okay lang na wag na lang. Kasi nanghihinayang din ako sa pera, no? Ang mahal pa man din ng mga sinigang, tinola, di ba? Kasi dito, sa Amerika ka nakakatira, tapos magluluto ka ng mga Filipino food na pang ibang bansa. Mahal yun, ha? Totoo lang mga gulay dito ng mga Pilipino na gulay, katulad ng kangkong. $7, i-convert mo yun mga kachupa. Isang tali, $7. Magkano ang peso nun? 350, mga ganon. Isang tali lang yun, tapos makikita mo, hindi kinakain. Di ba? Parang nanghihinayang kaya sabi ko, okay na yun. Okay na hindi magluto, ganyan. At least, hindi ako nanghihinayang, hindi ako nasasaktan. Yet may mga kachupa. Pero, sa dibdib ko na parang, wala na akong pakialam sa kanila, ayun yung, parang, nagdalawang isip ako na parang hindi pa tawag doon, parang hindi ko ginagampanan ng pagiging nanay pagka hindi ko pinapakain yung mga stepkids. Yung mga ganon. Ay, ako doon, nakukonsensya ako doon sa mga ginagawa ko. Pero, mas nakukonsensya ako pagka tinatapon nila yung pagkain eh. Diba? Doon ka na lang mga kachopa, tulungan nyo nga akong mag-comment. Mag-comment nga kayo dyan kung ano ba talagang magandang paraan para hindi nila itapon yung pagkain. Siyempre ako, Pinay ako, lumaki ako sa Pinas. Ang gusto kong pagkain, yung mga kinalakihan ko. Hindi ko naman pwedeng, lagi na lang burger, lagi na lang fried chicken, lagi na lang order sa labas. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? Ang dami na natin chika, kumukulo na pala to. Pero wala akong sama ng loob sa mga ko. Wala naman akong sama ng loob. Ang akin lang, maraming nagugutom. Tapos makikita mo, tinatapon lang ang pagkain. Doon ka na lang manghihinayang eh, di ba? Buti sana yung pagkain tinatabi, pinapakain sa, di ba? Tapos meron pa, meron pa mga meron pang situation na sa sobrang damot nila, hindi sila nagpapakain hindi nila sinishare yung pagkain nila, nilalagay lang sa fridge. Ang nangyayari, tumatagal lang 2 weeks, hindi na nakakain mga kachupa. Ang nangyayari, natatapon na lang nang walang diba? Kaya, ay naku mga kachupa. Ayoko ng ganyan eh. Kasi nga, lumaki nga ako sa hirap. So, parang ang akin, pinahalagan ko yung pagkain dahil ayokong itapon. Ayoko naman kainin. Baka sabihin, pag kinain ko, bakit mo kinain? Hindi mo pagkain yun. Gets mo, mga kachupa? Parang dito sa bahay natin, wala kang tamang ginawa. So, ilagay ko yung aking, batchoy sa aking biniling. Kaya naintindihan din ako ng asawa ko. Pero sabi ko, buti naintindihan mo. Kasi kung hindi mo ko maintindihan, parang wala na sa aking kakampi. Diba? Kasi, alam mo mga kachupa, nung ginawa namin yun, ay, laki ng tipid ang asawa ko. Ang hirap mga kachupa, mapapaisip ka. Minsan napapaisip ako sa buhay ko. Nagkakaroon ako ng mapop up sa isip ko na, tama ba itong pinasok ko na nag-asawa ko ng may mga anak. Minsan naisip ko yun, mga kachupa. Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon ko na magpakasal ako sa taong may anak na. Parang ang hirap eh. Kasi,
Alam niyo mga kachupa, gumugulo yung isip ko na tama ba yung pinagagawa ko? Parang feeling ko nagkakaroon ako ng pagkakasala sa Panginoon. Pagka gana, mga kachupa, ang hirap ng desisyon ko. Kaya yung utak ko laging magulo. Kaya dito ko na lang sa vlog sinishare kasi wala akong mapagsabihan ng problema. Hindi ko naman masabi sa pamilya ko kasi parang feeling ko wala naman silang pakialam sa buhay ko. Gets mo yung mga kachupa? Parang kanya-kanya na kasi kami mga kachupa. Tsaka yung mga kapatid ko, hindi ko masabihan dahil kanya-kanya rin silang problema sa buhay. Pag share ko pa yung problema ko, baka sabi, hindi, isin lang ako. Gets mo mga kachupa? Kasi andyan lang naman sila, yung mga pamilya ko, yung mga kapatid ko, andyan lang naman sila pagka papadala ka, pagka may ma-receive sila. Pero pagka problema ang dala mo, mag-open ka ng problema, wala silang pakialam sa'yo. Kaya feeling ko okay na lang. Sa vlog ko na lang kasi parang nakakadala mga kachupa. Hindi lang ako nakaka-experience na ito mga kachupa. Ako, mabait akong kapatid. Mabait akong anak. Mapagbigay ako. Pero kung sa feeling ko na parang naabuso na ako, wala namang pakialam yung mga tao sa akin. Parang nawawalan na ako ng gana mag-alaga, magtumulong sa kanila, magpadala sa kanila. Nawawalan ako ng gana. Totoo yun Kaya nararamdaman ko yung pighati ng mga OFW na pag sinasabi nila na magaling lang sila pagka may nare-receive na sila, pero pagka na-receive na nila yung pera, wala mag-chat yan na, uy, na-receive ko na, thank you, ganyan. Wala silang gano'n parang hayaan ka na lang kasi na-receive na nila yung pera. Gano'n. Kaya ngayon ramdam ko yung mga OFW yan. Kaya ako mabuti nga mga kachupa, hindi ako OFW. Buti na lang. Parang, alam mo yung mga kachupa, parang nilayo ako ni God sa tao na wala namang sa akin. Wala namang purpose sa buhay ko. Parang feeling ko ganun ang nangyari. Bagay kasi lagi akong nagdadasal na, Lord, ilayo mo po ako sa mga taong walang maitutulong sa buhay ko, hindi ako mag-grow, ilayo mo po ako dun sa mga taong yan. Parang feeling ko parang dininig ng Diyos yung aking panalangin na dinala ko dito, walang mga kaibigan, walang asawa ko lang, pamilya ko lang, yung pamilya lang ng asawa ko ang aking di ba? Dito tayo. Parang dinilig na ng Diyos yung aking mga dasal. Isakto. Kain tayo mga kachupa. Ito, tanghalian ko. Meron akong daing dito kahapon. Ito yung ulam ko, tinabi ko. Tapos, ito yung paborito kong mga kachupa. Itong paborito kong ulam. Para siyang comfort food sa akin. Kasi every time nasa Pinas ako, ito lagi ulam ko. Ito lagi ulam namin. Laki at saka daing. Minsan nga mga kachupa tuyo. Kain tayo mga kachupa. Magdadasal muna ako. Kain tayo mga kachupa. Feeling ko pag nakakain ako, mawawala yung aking depression. Siguro gutom lang to. Wala, na-open ko lang yung aking mga hinanakit sa buhay. Kasi, alam mo naman mga kachupa, pagka nasa ibang bansa ka, wala kang mapagsabihan ng mga problema. Nasasabi mo sa sa madla. Sa vlog na lang. Parang feeling ko lahat ng tao nagva-vlog na Parang feeling ko lang. Kasi mga kachupa, parang nung nag-start ako mag-vlog, parang feeling ko ang dami na nagva-vlog. Parang hindi ko na kayang sabayan. Kasi sobrang ang daming nagba-vlog. Diba? Kain tayo. Ito lagi naming ulam. Diba sa Pinas laging naulan? Ganito lagi ang comfort food namin. Tapos ang laki mi noon, 7 pesos. Tapos bumibili kami ng tuyo na 10 piso isang balot, mga kachupa. Yun. Ay nang ginagawa naming ulam. Ngayon, nakaangat-angat tayo. Daing na. Hindi na tuyo. Diba?
Eh, ang daing dito medyo mahal din kasi nga galing pang Pinas to. Kumbaga parang imported food to dito. Kaya medyo expensive. Sarap. Doon sa mga laging nagko-comment sa akin ng mga vlog ko, tapos laging nagbibigay ng advice. Alam niyo mga kachupa na ano ko kayo, na-appreciate ko kayo. Kaya lang doon kasi sa mga English pokening na nanonood ng vlog ko, minsan hindi nila ako naiintindihan kasi nga Tagalog ang sinasabi ko. Ang hirap kasi mga kachupa, ang hirap i-translate minsan yung mga sinasabi ko. Maabot ako ng siyam-siyam pag nag-e-edit. Sabi ko, bahala na nga kayo. Tinamad na mag-translate. Tigas na lang dahil. Pero okay lang yan. Hanggat hindi pa panis, okay pa. Comfort food. Let's eat. Parang siguro mga kachupa, ang sarap din ng makapangasawa ng kalahi mo. Tapos lahat ng mga hirap mo sa buhay, na-experience din niya. Parang ang sarap ng... Yung asawa ko naman, mga kachupa, na-experience naman nila yung hirap ng buhay. Pero never niyang na-experience yung kumain ng kanin lang, tapos lalagyan mo ng toyo. Yung kasi yung sobrang hirap ng... Minsan nyo, walang kanin, mga kachupa, parang tubig lang ako ng tubig isang buong araw eh. Yung, ayun ang super hirap na pagdaanan ko. Kaya lang kasing asawa ko, laki nga sila dito. Kaya parang hindi nila na-experience na walang makain sa isang araw. Kaya parang feeling ko hindi pa niya ma-imagine yung mga hirap na nadanas ko kaysa sa hirap na nadanas niya. Kasi feeling ko yung hirap para sa kanila, middle class na sa atin. Pero sa kanila mahirap na mahirap daw yung. So parang wala siya doon sa stage ng hirap na experience ko sa buhay. Sarap. Pagka kumakain ako, parang nawawala yung anxiety ko. Napapalitan ng saya. Ang sarap ng pagkain. Sa ganitong pagkain lang, busog na ako eh. Masaya na ako eh. Diba? Maano lang ako eh. Parang konting maligaya na ako eh. Kainin mo lang ako ng ganito eh. Diba? Parang mawawala na anxiety ko eh. Tapos konting kausap, diba? Parang lumalamig na yung ulo ko. Hindi na ako nabibitter na sa buhay na bakit ganito yung na-experience ko sa pamilya ko, ganun. Parang alam mo yun lang yung na-depress kapag naiisip mo yung pamilya mo na ganun. Diba? Minsan naiisip ko, huwag na lang natin isipin. Pagka lalo mo naiisip, parang walang maganda maidudulot sa'yo. Kahit yung isip mo para sa maganda intention mo sa kanila, parang maging maganda buhay nila, ganyan. Wala eh. Kung ano-anong gagawin mo, kung na-advise mo sa kanila, wala rin makikinig sa'yo. Hindi useless lang din, maganda. Tumahimik ka na lang. Diba? Masarap talaga mga kachupa. Ano yun na ba ito? Tag dito? Na-experience yun na ba yung gantong ulam? Yung meron kang noodles, tapos meron kang tuyo, tapos may suka ka. Sarap. Alam mo kachupa, nung nag-office ako, ganito rin binabaon ko sa office. Hindi ako nahihiya. Mahihiya ka yung hinihingi ka ng pagkain. Yun. Nakakahiya yun lalo. Sa mga kachupa, hindi ako nag-feeling feeling rich. Hindi ako feeling rich sa office namin. Kung ano ko talaga, pinapakita ko talaga kung ano talaga ako. Nagkakamay ako. Buong naman akong sardinas sa office. Wala akong pakialam. Anong makita nila, anong sabihin nila, wala akong pakialam. Basta ako nababaon ko yung mga gusto ko. Kasi ang mahal nga nung food namin sa pantry. Mahal nun. Kaya sabi ko, okay na to. Babaon ako ng sardinas. Kaysa bumili ako ng pagkain sa pantry namin. Per ulam, 75 pesos. Bukod pa yung kanin, 10 peso, 15 pesos, mga ganun. So, mahigit maglalaan ka ng 100 para lang sa lunch mo. Diba? So, okay na yung magbaong ka.
Diba? Buti na lang mga kachupa, yung nagtatrabaho ako dun sa BPO. Yung mga tropa ko mababait. Hindi sila yung mga beach girl na pagtatawanan ka, Bisaya, kayo ganon. Hindi sila mga beach girl, mga kachupa. Hindi ka bubulihin. Buti na lang nagkaroon ako ng mga tropang mababait na pagka wala akong ulam, kanin lang dinadala ko. Nag-share sila ng mga ulam nila. Kaya pag ako rin yung meron, sinishare ko rin sa kanila. Lagi ako nagsasabi sa kanila, oh may ulam ako, wag na kayong magdala ng ulam. Magbaon na lang kayo ng kanin. Ganyan ako. Nanginis ko tuloy. Wala rin, parang ano lang ako. Baba trip lang ako sa mga taong pagkatapos kagamitin, parang pera ka na. Parang gano'n. Maano ko. Walang ba ako ng gana? Ambis na gusto mo silang tulungan po, umangat ang buhay. Parang sila parang ayaw nila eh. Parang dito lang kami, hanggang dito lang kami. Parang gano'n yung parang sinasabi nila. Di ba? Ikaw ba, mga kachupa, gusto mong tulungan ang isang tao? Pero sa sarili nila, ayaw nilang tulungan sarili nila. Diba parang nawawalan ka ng gana. Nakaka-disappointed. Sabayan mo pa ng pagkakasinungaling. Walang kalawit talaga ng gana. Lalo ngayon, lalo na yung tao nasa abroad, pagsisinungalingan mo. Mawawalan ka talaga ng gana doon. Diba? Karin pang ako. Nagugutom pa ako. Lagi ko na lang talagang hinihiling na sana dito, sana magkaroon ako ng kaibigan dito para kahit papano. Kahit isang kaibigan ba na masasabihan mo ng problema, madadamayan ka, mawawala yung ano mo sa pamilya mo, parang mawawala yung focus mo sa pamilya mo. Magkakaroon ka na kasi ng society dito. Parang ayun na lang lagi ko pinagdadasal mga kachupa eh. Sana magkaroon ako ng mabuting kaibigan dito, yung matatawag ko bang best friend. Kasi yung aking best friend, wala na rin, busy na rin siya sa buhay niya kasi nga may mga kanya-kanya na silang buhay, pamilya. Eh ako parang parang napag-iwanan na ba kasi nga sila may kanya-kanya ng buhay, may mga anak na. Ako parang andito pa rin ako sa sitwasyon ko sa buhay ko na image ko kasi mga kachupa, parang gusto ko pa, actually lalo ngayon, wala pa akong anak. Parang yung focus ko, nakalaan pa rin sa mga pamilya ko kahit na may mga anak na sila, may mga pamilya, may mga asawa na sila. Yung focus ko nandun pa rin sa kanila eh. Pero pagkadating ng pagkaganyan na binibigyan ko sila ng atensyon, binibigyan ko sila ng mga advice sa buhay. Alam mo yun, kasi nga bunso ako, 'di ba? At saka parang naano ko na yung alam mo yun, yung parang alam ko na kung bakit kayo namumuhay ng ganyan, bakit mahirap pa rin ang buhay nyo, kahit na dalawa na kayo nagtatrabaho. Parang mahirap pa rin ang sitwasyon nyo. Tapos bibigyan mo ng advice, hindi naman susundin. Di ba mga kachupa, parang, ito ba yung taong gusto kong tulungan, na parang kahit bigyan mo ng advice, bigyan mo ng tulong, hindi tutulungan yung sarili. Kung pagka one time na binigyan mo sila ng tulong, everyday na silang aasa sa'yo mga kachupa. Parang, minsan napapaano na lang ako. Nababaliw na lang ako mga kachupa eh. Kaya, ang hirap pala ng ganito. Kaya dinadaan ko na lang minsan sa pagkakain, sa pag-exercise. Dinadaan ko na lang sa ganun. Para malibang ba ako. Hindi ako mag-homesick. Kasi kung hindi ko tutulungan sarili ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos na hayaan mo na yung mga pamilya mo sa Pinas. This time, kailangan mo pagtuusan yung pamilya mo kasi kasal ka na. Parang ayun yung sa akin, sinasabi sa akin ng Diyos na parang hayaan ko na sila. Mga magulang mo na lang ang tulungan mo. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo ngayon. Dahil eto ka na, nandito ka na. Ito na ngayon yung buhay mo, hindi ka na pwedeng bumalik sa nakaraan. Yung parang gano'n lang sinasabi sa akin ng Diyos. Kasi pag kada babalik ako, kada ilulukbak ko na, alam mo yun, parang lagi ako nasasaktan. Alam mo yun, parang, ay naku, ang hirap i-explain mga kachupa. Kaya, nasasabi ko na lang lahat dito, yung mga problema ko, yung mga hinaing ko sa buhay.
ayoko naman sabihin lahat ng mga detalye. Kasi ayoko, syempre pamilya ko pa rin yun, di ba? Magkakaroon ka ng doubt eh, na tama ba yung pinasok mo? Mali ba yung pinasok mo? Alam mo, nakakalungkot na lang minsan. Kaya, minsan lagi na lang ako nagdadasal. Ano na lang talaga eh, parang sigad na lang talaga yung pinaubaya mo na lang lahat kay God yung mga problema mo eh. Kasi, ang hirap mga kachupa. Iba talaga ang homesick. Meron akong kaibigan sa Saudi. Qatar yata siya. Nag-OFW siya. Kababata ko yun mga kachupa. Lagi ko siyang chinachat. Lagi ko siyang kinakausap. Kasi syempre alam ko yung sitwasyon niya eh. Lalo na yun, mahirap yun kasi OFW ka dun. Eh ako pat nitong hindi ako OFW, asawa lang ako dito. Diba? At saka nasa siya, Saudi siya. Para siyang iba yung pamumuhay niya kaysa dito. Eh dito medyo free and dito eh. Parang ka dito, parang malaya ka eh. Dun sa Saudi, nangangamuhan ka. Bawal ka pa lumabas, bawal ka. Diba parang mas mahirap kanya, kaya lagi ko siyang kinakausap. Nag-open ako sa kanya ng mga problema. Tapos minsan sabi niya sa akin, nag-open din siya sa akin ng problema. Minsan sabi niya sa akin, sa susunod hindi na ako mga tulong. Kakaubos ng pagkatao, sabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo be, parang iba-iba tayo ng pagsubok. Ikaw nilagay ka dyan, ako nilagay dito. Parang ako naman, sawang-sawa na ako sa buhay na ganito na lagi na lang ako mag-isa, lagi na lang, alam mo yun, napapatanong ako sa isip ko na tama ba pinasok ko? Mali ba yung pinasok ko? Kasi parang minsan, mas marami yung lungkot kaysa saya. Diba? Kasi syempre yung mga taong nanonood sa akin na nasa Pinas na hindi naman OFW or hindi naman nakapangasawa ng foreigner at hindi naman nakatira sa foreigner ay sa ibang bansa, eh syempre iniisip nila inarte ka lang. Hindi kasi nila alam yung words na homesick. Pero ano rin yun nung nasa point din ako ng buhay nung nasa Pinas pa ako, hindi ko rin alam yung words ng homesick hanggat hindi ko na-experience. Siguro, now na na-experience ko na siya, iba pa talaga. Iba talaga pagka na-homesick ka. Mababaliw ka. Gugulat ka na lang, yung mata mo umiiyak. Ganun na-experience ko ang kachupa, ha. Ako, hindi ko sinasabi sa mga pamilya ko sa Pinas kasi ayoko nga rin sila mag-alala sa akin. Diba? Pero ang ayos nila sa akin, saya nga daw ang buhay ko. Ang ganda daw ng buhay ko. Pero hindi nila nakikita yung dinadanas ko pagka wala ako sa camera. Pag mag-isa lang ako, nasa kwarto lang ako, iyak lang ako bigla. Nakachupa, parang pagka iniisip ko yun, pagka ginagawa ko, parang lalo ko nadidepress. Kaya minsan yung asawa ko, parang hindi niya alam kung anong gagawin niya sa akin. Hindi niya alam kung ano yung magpapa-comfort sa akin. Kahit pagkain, hindi makaka-comfort pagka homesick ka eh. Hindi niya alam magagawin niya mga kachupa. Minsan, pagka umiiyak ako, naiiyak na lang din yung asawa ko na punasan niya yung luha niya. Hindi niya pinapakita sa akin, pero nakikita ko yung ganun niya. Yung ganun niya yan sa mata. Diba? Parang, minsan naaawa rin ako sa asawa ko, hindi rin niya alam gagawin niya eh. Kaya, minsan, tinatawa ko na lang yung problema. Hayaan ko na lang yung problema sa problema ko, diba? Tulad niyan, may mga kachupa. Meron din akong best friend. Magtatatlo na anak niya. Ikukwento siya sa akin ng depression niya, anxiety niya, yung mga, ang tawag doon, pagka after mga anak, kalimutan ko na yung tawag doon. Na-experience daw niya yun after niya mga anak. Sabi ko sa isip ko, nag-inarte ka lang. Pero siguro, siguro after ko mga anak, ay sobra-sobra depression ko, siguro marirealize ko yung ganong depression. Kasi ang hirap makakachupa hanggat hindi mo i-experience ang... Kaya sabi ko siguro pagka na-experience ng pamilya kung pumunta sila ng abroad, tapos ganyan ang ginagawa ng kanilang pamilya, siguro ma-experience na yung sinasabi ko. Diba? Andyan yung tutulungan mo sila, magsisinungaling sila. Pagkatulong mo,
wala nang paramdam, magsisinungaling pa sa'yo. Gets mo yun? Kaya ako, ayoko na, parang lalo muna ako. Pagod na yung puso ko eh. Pagbigay ako, pero pagka ganitong inaabusado na ako, nagsisinungaling pa. Parang pagod na ako. Minsan, sinasabi ko na lang sa buhay ko na, ano ba, it's time na give up na lang ba? It's time to give up na. This time, huwag ka namang mangialam sa pamilya mo kasi may mga kanya-kanya naman na silang buhay. Pakialaman mo na lang buhay mo. Yun na lang siguro. Yun na lang yung lagi nagpapap up sa akin na kahit mahal na mahal mo yung taong yun, yung pamilya mong yun, kahit anong problema nila, nandiyan ka, nakatulong ka, alalay ka sa kanila. Pero pagka ikaw naman na may problema, ikaw naman na hindi mo sila masabihan ng problema. Hindi ka nila susuportahan. Hindi ka nila gagabayan. Kaya ako parang mas okay na sinasarili ko na lang yung problema ko. Okay na yung isipin nila na maganda yung buhay ko rito. Para kahit papaano, hindi ako padagdag ng problema sa buhay nila. Gets mo mga kachupa? Ganun ako. Kaya sabi ko okay na to, yung sariling ko na lang yung problema ko. Sabihin ko na lang sa asawa ko na ganito yung sitwasyon ko. Minsan naiisip ko na tama ba itong pinasok ko? Alam mo yun? Pero yung asawa ko lagi namang support sa akin. Lagi naman niya, alam mo, lagi na akong kinukomfort, niyayakap, kinukomfort. Tapos lagi niya ako sinasabihan na God is testing you. Baka kasi God daw, tinetest daw ako. Kasi di ba lagi ako nandito sa pahabain pa yung pasensya ko. Parang ganun nga yung kasi late nga ng kayo, parang short temper ako mga kachupa. Sabi ko siguro si God gumagawa ng paraan para humaba yung pasensya. Kasi kung hindi ko ma-experience to, hindi haba pasensya ko. Diba? Kung hindi ko ma-experience to, paano ako matututong habaan ng pasensya ko? Naano ko rin yan na pag-isip-isip ko rin yan, pagtanto. Pero there's a time na parang gusto mo nang sumuko. Suko ka na lang, pabayaan mo na lang muna sila. Kasi pagka pinakita mo na may ano ka sa kanila, care ka sa kanila, kahit anong abuso nila sa'yo, abusuhin ka at mag-aabusuhin ka dahil pinapakita mo na pwede kang abusuhin. Diba parang ganun? Kaya sabi ko, pabayaan ko na lang muna sila. Ngayon ko lang na-experience to never ko tinangka sa buhay ko na nung bata ako. Never ko tinangka na mag-abroad ako. Kasi nga, ang tanga-tanga ko mga kachupa, bobo ko sa English. Basta magaling lang ako dumelensya ng pera. Kaya sabi ko, never akong pupunta ng abroad kasi parang feeling ko, nakakakita naman ako ng pera dito sa Pinas. Ba't pa ako mag-a-abroad? Parang ayun yung isip ko. Pero nung nagkaroon nga ako ng chance na nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng savings, parang ang tanging paraan na lang magkaroon ng magandang buhay pamilya ko is mag-abroad. Yun nga yung inisip ko. Pero ang bait talaga ni God na hindi ako nilagay sa abroad pero nilagay ako dito sa ibang lugar. Tapos dito ako mamumuhay. Alam mo yung mga kachupa, parang iba talaga maggawa ng plano si God. Pagka mabait ka talaga, sumusunod ka sa mga payo ng Diyos, wala kang tinatapakang tao, wala kang inaabusong tao, pinagpapala ka eh. Oo, parang iba talaga magganting pala si Jesus. Parang ibang-iba. Wala sa plano mo pero dumadating sa'yo. Diba? Doon na lang parang ano na lang ako parang grateful na lang ako. Oo nga hindi ko naman pinlang mag-asawa ng foreigner. Pero dumating ako dito sa point na to. Tapos lagi kong kinukumpara yung mga buhay ko sa kaibigan ko na ang iniisip ko na ang dami kong hinain sa buhay. Pero yung itong kaibigan kong nasa Qatar, dapat mas maraming hinain sa buhay kasi mas mahirap yung kanyang buhay. Pero ako ngayon, nandito sa magandang lugar, magandang buhay, tahimik, nagagawa ko lahat ng gusto ko, magtanim ng mga gulay, pumunta kung saan-saan, kumain kung saan-saan. Diba? Parang naiisip ko na wala dapat akong reason para magkaroon ng anxiety.
Kasi perfect na yung binigay sa akin. Magkaroon lang sana ako ng grateful dahil ito yung binigay sa akin, tatanggapin ko. Yung parang, pero andun pa rin kasi yung mapapaisip ka kung tama ba yung napasok mo. Parang hindi ako masaya. Minsan kasi may time na hindi ako masaya. Alam mo yun, parang ang lungkot-lungkot ng buhay. Dahil nga lagi ka mag-isa, kasama mo laging wala. Yung buhay mo parang nakaano ka, parang kang isolated dito sa bahay. Kasi nga hindi ako makalabas dahil sobrang lamig. Gusto ko naman lumabas pero sobrang lamig. Parang, alam mo yun, ang daming dahilan ng ano ko. Parang hindi ako naubusan ng dahilan. Kaya sabi ko, tinuturuan ko yung sarili ko na sana maging grateful naman ako kahit papaano. Parang, dapat wala na akong dahilan, reason para maging malungkot. Kasi dapat may mga taong ang mas malungkot pa dapat sa'yo pero hindi masaya pa rin sila. Yung ano mo yung mga kachupa. Kung alam, guess nyo yung sinasabi ko. Parang wala nakakaintindi sa akin. Parang sarili ko na nakakaintindi sa akin. Tawa lang natin problema mga kachupa. Kasi wala tayo magagawa eh. Andiyan na yan. Parang ikaw na lang sa sarili mo kung paano mo i-handle yung ganyang problema. Pero ako, mga kachupa, hanggat maaari, hindi naman ako dumadating sa time na magpapakamatay, yung ganon. Hindi ako gumadating sa mga ganon. Kasi mga kachupa, parang isip ko na binigay sa akin ito ni Lord. Bakit ko sasayangin yung buhay? Kaya doon sa mga naglalasinggero, sinisira yung baga, sinisira yung buhay, nagdadrugs, yung mga ganyan. Hindi sila, wala yung isip nila na blessed sila dahil binigyan sila ng buhay. Kasi nga yung mga ibang bata, ibang tao, nakaratay sa hospital, hinihiling na sana malakas sila, sana healthy sila. Alam mo yung mga kachupa, yung mga taong may cancer, ayun sana yung binibigyan ng buhay kasi mas na-appreciate nila eh. Kaysa sa taong sinisira yung buhay. Gets mo? Parang, ay nako. Ayun dapat ang pinagkakalooban ng healthy mga katawan. Kaya ako, lagi ko na lang iniisip na blessed pa rin ako kahit papano. Kasi meron akong good appetite, makakain ko lahat ng gusto ko. Nakakatawa ko kahit may problema ako. Maganda yung pamilya ko. Meron ka ng God sa buhay. Lagi naman nagsisimba linggo-linggo. Maganda yung pakikitungo sa akin ng mga anak ko. Kahit na minsan nasasaktan nila ako na sa akin na lang yun, pero sa isip nila hindi nila ako nasasaktan, wala silang nasasaktan, pero sa isip ko nasasaktan nila ako. Yung parang, gets mo yun? Yung mga pamilya ko hindi appreciate sa akin, na kahit bigyan mo ng pera, maliit pa rin sa kanila to, yung ganyan. Alam mo yung parang, ganito talaga siguro ang buhay, walang kampante, walang kontento sa buhay, parang gano'n. Kaya sa pagdadasal ko, lagi kong inaano rin na sana turuan mo ko Lord na maging kontento sa buhay na meron ako. Hindi na ako maghangad ng kung ano-ano sa buhay. Kasi itong binigay mo sa akin sobrang overflowing na yung blessing eh. Makatira ka man lang dito sa United States, parang over blessing na, diba? Kasi yung freedom dito, yung mga tao dito, walang pakialamanan, kahit yung neighbor ko malapit lang. Pagka nakikita kami, nangingitian lang kami. Gets mo yung mga kachupa, parang overflowing na yung blessing dito eh. Parang, kasi tumira ako sa Arab, yung sa Saudi, kailangan nakatago yung buhok ko. Kailangan lalabas lang ako pagka may kasamang lalaki. Alam mo yung mga kachupa, kasi kung lalabas ka mag-isa, parang marirape ka. Diba? Parang okay na yung buhay ko rito, Kaya yung kaibigan ko, minsan iniisip niya na sana ako nang nasa posisyon na parang feeling ko na yun na iisip niya eh. Alam mo kachupa, kung may kakayanan lang akong magdala ng tao rito, patuloyin yung tao rito, buhayin yung mga taong na gusto kong tulungan, parang gusto kong tumulong eh. Pero sa ngayon, parang hindi ko pa kayang ako nga, yung pamilya ko hindi ko rin matulungan. Ikaw pa kaya, diba? Parang naiisip ko na, Lord, bigyan mo naman ako ng kahit na makatulong din sa iba. Kasi parang, ang hirap kasi, ako nga, dinala ko ng asawa ko rito, milyon-milyon lang nagastos niya sa akin.
paano ko nasabi milyon-milyon? Kasi baka mamaya isipin, milyon, mahal mo naman, parang gano'n, di ba? Siyempre, kurenta ko yung monthly expenses niya sa akin. Kinenta ko lahat ng mga padala niya sa akin, yung sa agency, yung pag-file ng visa, pag-file ng green card. Parang kinumpute ko na lahat mga kachupa, parang over 1 million na. Tapos ako gusto ko tulungan yung pamilya ko, hindi ko matulungan kasi nga wala pa akong ganong kalaking pera. Ano pa kaya yung kaibigan ko na gusto ko rin tulungan na sana madala ko rin siya dito one time. Parang hindi ko magawa kasi, di ba, dapat lagi mo nga uunahin yung mga parents mo kasi nga sila yung dapat number 1 mo priority. Pero hindi ko sila magawang tulungan dahil nga may mga problema rin dito na hindi rin naman kahit papano na hindi naman kami malaki ng perang ano dito, yung income ng asawa ko parang sakto lang para sa amin. Parang ganoon. Wala kami sobra-sobra. Ngayon ko na-experience lahat ng mga hinaing ng mga OFW. Dahil ngayon na-experience ko na ngayon. Yung nanonood ako ng tulpo noon. Yung asawa niya sobrang galit dahil nga nagpapadala siya ng pera sa asawa niyang isa. Tapos yung isang asawa niya hindi pala doon napupunta yung pera. Sa ibang bagay pala. Pagka-uwi niya ng Pinas, ang hantong tulpo. Diba? Syempre ako din madidepress kasi pinagpaguran mo nga sa hindi naman pinulit ang pera dito sa ibang bansa. Kasi ayan ang karamihan Ang isip ng karamihan pag nasa ibang bansa ka, mabilis pulutin yung pera. Pero hindi nila alam kung paano yung pagod mo, paano yung pagpupuyat mo, para makuha lang yung perang yun. Tapos pagka sinend mo sa Pinas, ganun nila kabilis waldasin ang pera mo. 'Di ba? Tapos pagka sinabi mo ganito, bilhin mo, ganito, ganyan, bilhin mo, ganito, itong pera para dito, para dyan. Tapos hindi ka pa nasunod. Parang manghihinayang ka na lang yung mga kachupa, mapapaisip ka na, ano ba, tama ba yung ginagawa ko? 'Di ba hindi? 'Di ba nagkakaroon ka ng thought na nasa tamang ano pa ba ako? Straight ano pa ba ako? Nilalakaran ko? Parang lumilihis na ako. Kasi pagka naiisip ko yung mga ng mga OFW na nagpapadala ng pera. Padala lang sila ng padala, hindi sila nakakaipon, 'di ba mga kachupa? Kasi ang isip nila, nagpapagawa ko ng bahay, ganyan. Pagka uwi mo ng Pinas, hindi pala ganun ka, parang hindi pala ganun yung, eto na yun, parang, 'di ba? Kaya parang mapapaisip ka na, magpapadala pa ba ako o hindi? Magpapadala pa ba ako o hindi? Diba, mapapaisip ka na, pagkapadala ka lang ng padala, parang ikaw naman ang nagkakaroon ng kasala. Kasi parang tinuturuan mo silang waldasin yung pera mo. Kasi padala ka nga lang ng padala, diba? Parang ganun yung naiisip ko Parang ikaw rin sa sarili mo yung nagkakaroon ng kasala. Kasi tinuturuan mo sila na gamitin yung pera mo. Kung hindi ka magpapadala, di wala silang magagamit na pera. Diba? Kaya ako parang ang hirap minsan magdesisyon sa buhay, no? Kaya minsan mas okay nang magbabasa na lang ako ng Bible. Para in case na makita ko yung hinahanap ko, yung mga tanong ko sa buhay. Pwede ko doon makikita ko Kasi sa Bible, diba, ang dami mga story, iba-ibang story. Yung story ni Peter, story ni John, yung story ni Job. Job ba tawag doon? Yung story ni Esther, story ni Ruth, basta dami story. Kaya pagka nabasa ko, siguro pagka natapos ko yung pagbabasa ng Bible, feeling ko doon ako magkakaroon ng saan ko kaya ito ipapasok. Saan ko kaya ilalagay yung istorya ng buhay ko. Kasi ako parang ngayon parang naguguluhan ako. Kung tutulungan ko pa ba sila o hindi na, hayaan ko na lang ba sila. Ganito mo yung mga kachupa. Comment down below mga kachupa kasi I need your help. Minsan wala na akong, pagka sinasabi ko naman sa asawa ko, minsan parang alam mo hindi niya akong maintindihan kasi nga hindi ko ma-explain ng maayos in English.
alam mo yun, parang sana may mag-chat or sana may comment dito sa vlog na to na give me advice na ano ba talaga buhay ko. Guguluhan na ako. Pero kahit pa paano, kahit marami tayong problema, masaya pa rin tayo, nakakakain pa rin tayo ng 3 times a day, makakahinga pa rin tayo ng 3 times a day, di ba? Gusto ko sana lumabas, ayusin ko sana yung garden namin. Kaya lang, baka mamaya kinabukasan mag-snow, wala na. Sayang ang pagod ko. Sabi ko, antayin ko na lang kaya mag-summer para saka ko siya ayusin. Kasi nga yung mga puno sa labas ng aming garden, naglalaglagan na yung sanga. Pero maraming salamat mga kachupa dahil kahit paano nalabas ko yung aking nalabas ko yung sama ng loob ko. Hindi ko siya natago. Kasi feeling ko pag tinago ko, tapos pagdating ng asawa ko, ang asawa ko, ibubulgal ko lang. Ilalabas ko lahat ng galit ko sa pamilya ko, sa asawa ko. Ang ending, naghiwalay pa kami ng asawa ko. Parang, ayoko naman ng ganun. Pero at least, kahit pa paano, meron akong vlog na i-open ko sa inyo yung aking mga hinaing sa buhay. Sana wala tayong basher, no? Baka mamaya may mag-comment dyan. Ikaw, pinasok-pasok mo yan. Mamaya may mag-comment na galing, no? Huwag naman sana. Sana friendly lang yung ating mga friendly lang yung ating mga manonood. Kasi parang feeling ko pagka nagkaroon ako ng basher, parang dadagdag isipin ko pa na, oo nga, ba't pa pinasok-pasok to? Diba? Magkakaroon ako ng isipin, dagdag na naman sa isipin ko na, tama ba yung inisip ko? Huwag na ako mag-vlog. Baka parang may mga ganun pa eh. Pero kahit pa paano, I thank God sa lahat ng aking mga experience sa buhay. Parang pinatatag niya ako. Diba? Hindi, siguro kung wala yung mga experience kong yun, wala siguro ako dito sa bansang to. Diba? Kasi kung hindi ko na-experience yung hirap ng buhay, hindi ko siguro gusto yung magpunta rito. Buti na lang, pina-experience sa akin ni God yung mga hirap sa buhay, yung walang makain, puro tubig lang ang iinumin sa isang araw. Mapapasabi ka na thank you Lord sa lahat ng mga problema ko. Pinatatag mo ko. Wala ako dito sa lugar na to kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi mo ko binigyan ng mga ganong problema. Diba? Siguro hindi ko iisipin mag-asawa ng foreigner. Kasi si Pepe parang sumulpot na lang yan eh. Sumulpot na lang sa sa dating site. Eh sa bagay nga naman, hindi naman siya susulpot sa sa dating site kung hindi ako papasok sa dating site, diba? Natutuwa ako kasi dinala ako dito ng Panginoon. Hindi ako dinala sa weirdness. Diba sa Moses, mga kachupa, ang story ni Moses, mayroon siya mga tao sa Israelites na katulong ng Pharaoh. Mga alipin sila doon, mga kachupa. Tapos parang feeling ko isa ko sa alipin doon ng Pharaoh. Tapos niligtas ako ni Moses, dinala ko sa wilderness para matagpuan si Jesus. Parang ayun yung isip ko, parang doon ko napapasok yung buhay ko na oo nga, no? Parang feeling ko dinala ko dito ni Lord para matagpuan ko siya, para makita ko lahat ng mga ginawa ng kagandahang ginawa sa akin ng Panginoon. Parang ganun yung nakikita ko kasi nga, di ba sa kwento ni Moses, meron siyang mga Israelites na ayaw pakawalan ni Pharaoh. Gusto laging alipin sila. Ang ginawa ni Moses, pinakitaan siya ng power ni God. Pinakitaan siya ng maraming power na yung hiniwa yung dagat, makadaan lang sila. Pero hindi nila alam na dinala sila sa wilderness ni God para sambahin siya at para may matutunan din yung mga taong yon. Diba? Parang feeling ko nilagay ako dito ni God para may matutunan ako at sambahin ko si God. Parang gano'n ang naiisip ko. Kaya thankful ako kasi hindi ako dinala ni God sa wilderness na actually parang walang damo, puro alahiban. Alam mo yung mga kachupa, yung walang bahay, puro bato, gets mo yun, parang walang kabahay-bahay. Doon sila dinala na sobrang tahimik, wala silang makain. Ang nakakain lang nila is yung mana.
Tapos, yun nga, yung kwento ko sa inyo, nung dun sila nilagay ni God, pinakain sila ni God, ng manna in 40 years. Pero yun, may mga kachupa, parang feeling ko yun yung nangyari sa buhay ko. Dinala ko dito. Kaya, I'm thankful na hindi ako dinala ni God sa wilderness. Nilagay niya lang ako sa ibang bansa na full of food, full of gratitude and graceful and His all power. Parang wala na akong masabi, mga kachupa. Tapos ang tanging paraan ko na lang is para i-praise na lang siya. Kasi imagine mo, mga kachupa, kung nasa Pinas ako, parang feeling ko nagdadasal lang ako, pero yung mga kasamaang nagsisinungaling pa rin ako, ginagawa ko pa rin mga masasamang gawain, hindi pa rin ako nakikinig sa asawa ko, sa jowa ko, yung ganun. Alam mo yung mga kachupa, yung madali pa rin akong impluensya ng mga masasamang tao, parang ganun. Pero ngayon parang dinala ako ni God dito para mag-focus lang ako sa Kanya. Gets mo? Wala lang, share ko lang. Kaya ikaw, kung ikaw may problema ka, lagi mong i-look up yung positive, hindi yung negative. Parang lagi kong, parang ang ganda-ganda ng buhay ko. Wala na akong reason para maging malungkot. Dapat hindi ako nalulungkot ng ganito. Kaya sabi ko, thank you Lord. Parang nilayo mo ko sa hindi magandang lugar, na wala akong matututunan. Puro galit, puro inggit sa katawan ng mga kasama ko. Puro bitterness sa buhay. Nilayo mo ko sa mga ganong tao. Nilagay mo ko dito sa lugar na to na puro pagmamahal, puro kagandahan ng mga ginawa mo. Ang snow, napakaganda. Pag tinatamaan ng araw, kumikinang. Nakakatuwa mga kasyupa. Parang sabi ko, ginawa ta ni Lord. Parang mapapaisip ka, paano niya ginawa to? Ang ganda. Mapapaiyak ako. Kaya, thank you talaga Lord mga kasyupa. Sinashare ko lang sa inyo yung aking buhay. Kasi, ayoko namang ikintim na lang sa sarili ko na, ako lang nakakakita ng kagandahang ginawa ng Diyos. Pero yung mahal ko sa buhay, parang hindi nila nakikita. Kasi nga, ang hirap nga ng buhay nila. Siyempre sabi ko nga, isip-isip ko nga, paano magiging mahirap ang buhay nyo? Kung ang hinahabol nyo lang is pera. Hindi nyo talaga makikita yung presensya ng Diyos dyan. Kasi hindi naman si God ang gumawa ng pera eh. Diba? Ang tao ang gumawa ng pera. Hindi niya ginawa ang pera. Diba? Kaya ako, hindi na talaga ako wala na akong pakialam kung sumayado pa ba ako dito sa YouTube na to. Magkaroon pa ako ng kita. Ang tanging ko na lang is makapag-share ng aking buhay, yung mga magagandang sa buhay ko. Yun na lang yung tanging kong wala na akong pakialam kung kikita pa ba o ano. Kasi pagka in-after ko yung pera, parang feeling ko, wala rin namang pagkakaroon ako ng pera, may mga gastusin, babayaran na yung yes, mga kachupa. So, kaya sabi ko, okay na to. Okay lang kahit wala akong sahurin. Okay lang kahit hindi ako magtrabaho. Basta sa bahay ako, yung asawa ko ang gumagawa ng mga namin sa buhay. Pero kung bibigyan ako ng paraan, tapos wala pa kaming baby, okay naman siguro magtrabaho. Pero kung may anak na, parang feeling ko unahin ko muna yung anak ko. Diba? Ayun, medyo mahaba tayo. 1 hour na tayo kachupa. So, maraming salamat mga kachupa for listening my hinaing sa buhay. Sana, kahit papaano na i-share ko yung aking may natutunan kayo kahit papaano. At sana may tulungan nyo rin ako. Magbigay kayo ng advice kung ano ba dapat ang gawin ko sa buhay. Pero actually, alam ko naman na, kaya lang nangihingi pa rin ako. Kasi gusto ko rin matuto sa buhay, di ba? Kasi ikaw ang tao, gusto matuto sa buhay, ina-accept lahat ng mga advice. Kung hindi mo, alam ko naman na, kaya lang gusto ko pang matuto ng marami. Kasi syempre hindi ko naman alam na may mas matalino pa sa akin, may may mga chupa. So, gusto ko rin mahingi yung advice ninyo na ano ba dapat ang gawin, di ba? Ayun lang, hindi na tayo natapos. Thank you so much for listening to all my rant. Hinaing sa buhay. Thank you for always there, for watching me, and
listening for my voice, na kahit na parang buisit ka na sa boses ko, okay ka lang, nag-ano ka pa rin. Kanina pa ako punas na lamesa, malinis na. So, thank you so much. Sana gusto niyo yung aking vlog. Maraming salamat and God bless you.